Hello Team Authentic all over the world! Where to eat here in Singapore on a budget? Sagot na namin kayo, 4 na mga pinaka-popular na hawkers ang pupuntahan natin. Una, pupunta tayo sa Old Airport Road Hawker and meron tayong 2 pupuntahan na nakasama sa Michelin Guide sa Maxwell Food Center at Chinatown Complex Hawker. And lastly, dito naman sa Chong Bahru Market. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayak Look. Ito po yung ating promo code. At kung gusto nyo naman magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Mabuhay Manila! Hello Singapore! In this episode, where to eat na tayo. And sinadya talaga natin na i-compile na ulit yung mga kakainan natin na mga hawker places dito sa Singapore para isang panooran na lang kayo. So sisimulan natin yan dito. Malapit lang sa accommodation natin dito sa Geylang area. Ang pupuntahan natin, ito lagyan namin dito sa mapa. Ayan, ang Old Airport Road Food Center. Yes, ilang minutes walk lang siya sa atin? 9 minutes walk na lang from here guys ha. Oh, pero from our accommodation, mga 12 minutes walk siya. Dito tayo galing, dyan yung accommodation natin. It's 3 p.m. Pero, yung sakit ng araw. Yung sinag ng araw, parang alas 12 ng tanghali. And dito tayo tinuro. Puro mga condos. Nakakaaliw yung mga condos dito kasi syempre, di ba maliliit yung mga condos. And then wala silang mga sampayan. Ay, meron silang mga improvised sampayan, guys. In all fairness. Di ba? Para-paraan. Para nating Hong Kong yung sampayan nila dito. Parang Hong Kong na din. Yung dinadaanan natin, as in community talaga siya. Puro mga condos. And makikita nyo, halos walang tao. Lahat siguro talaga, busy pa sa work. Or baka nga kasi sobrang init. Hindi lumalabas. Ang ganda rin nito. Puro condos siya. Pero napanatili nila na mapuno. So ang sarap niya rin ditong tumira. Paglabas natin, eto na. Nakalagay na dito, Old Airport Road. So for sure, malapit na tayo. 3 minutes walk na lang. 3 minutes walk na lang. So if ever, pakipin nyo na lang sa Google Map kasi iba-iba tayo nung pinanggagalingan. Kami kasi dito kami sa malapit, naka-stay. Best, bili na tayo ng water. Alam mo naman sa mga ganyan, mahal ang water. Ito may 7-Eleven. Ito fair price, baka mas mura. Tingin natin. Dito tayo sa 7-Eleven, guys. Kasi walang malaking water doon sa isang supermarket. And then from here, ayan na. Ito na yung hawker. Kitang-kita na dito. So sa amin, okay lang yung mga 12 minutes walk. Hintayin na natin sa Enzo para malaman natin kung magkano yung water. So yung presyo niya, diretso na natin sa PHP sa pesos na kaagad para mas madali. So ito siya. Kapag isa lang guys ang binili nyo, 111. 1.5 siya. Oo. Pag promo naman, 2, magiging 71 pesos ang isa na lang. So ang ginawa na namin, kahit mabigatan kami. Andiyo ko lang pala sa magbotang tubig. Kahit 2 na, kaya rin na makatipid. Ang laki ng difference, nasa 40 pesos din. So tara na, konting kembot lang, nandito na kaagad yung hawker. Yay! Sakto yung punta natin, magti-3:30. Kaunti yung tao. Hindi tayo sasabay sa oras ng kain mismo. Kasi ilang beses na nating na-try. Grabe. Pahirapan sa... Unang-una, pahirapan sa pag-order, tapos pahirapan din makahanap ng pwesto. Yes. So tayo, tataliwas tayo. Ayan daming pwesto. Ikot muna tayo ng very light ha. Kung ano yung pwede ninyong makain dito. Muna tayo sa mga dim-sum. Ito yung first traffic. May mga siomay din Yung Big Pao, eto, 2 SGD, 89 pesos. Ayan, may mga presyohan. Meron ditong belly pork pao, 1.40. Ito mas mura. 1.40 is 62 pesos. Ayan. Convert nyo na lang guys ha. And then, ang gusto syempre natin, laksa.
maglalaksa tayo dito. Although lahat naman ng hawker meron namang laksa. Pero dito tayo maglaksa kasi gusto na namin. 4, it's 294 pesos. And then, ito naman mga breads. Yung iba sarado. Siguro yun nga lang ang magiging problema. Problema talaga. Kapag siguro hindi mismo oras ng kain, marami pang sarado. Pero ang gusto naman namin kainin ngayon ay laksa. Tapos yung iba, doon na natin kainin sa iba pang mga hawker place. Ayun, ang dami pang sarado. Meron ditong mga soya bean, meron ding mga noodles. And then dito pa tayo. Eto, may nakita ako dito. Ang ganda niyang tignan. Mga pancakes. Ay, mukhang mabebetang ko tong mga pancakes na ganito. Ayan. 120 lang. 1.20. 1.20 is 53 pesos. And then, ito pa. So marami rin ng pagpipilian. Lalo na siguro kapag oras nga ng kain, pagkabukas lahat. Ito naman mga rice meals, fried rice with egg, 5. Yung 5 ay 223. Medyo mahal nga lang talaga guys, no? Ito fried rice, oh. Niluluto niya yung fried rice. Dito na tayo bumili sa first and second traffic. Umikot-ikot pa tayo, dito rin pala tayo babalik. So, ang una nating kinuha ay ang belly pork at pau. Ito siya. It's 62 pesos. And then, ang next naman ay yung 4 pieces na shumai, which is 124 pesos. Mas mura-mura to. Pumapatak siya na 25 pesos halos. O hindi. Mga 31 pesos ang isa. Mas mura pa rin to kaysa sa Hong Kong. Yun naman pala, may mas mura naman pala rito. And syempre, maglalaksa kaagad tayo. And ito na yung ating laksa, which is 178 pesos each. O, di ba? Tig-isa kaagad tayo. Kasi ito kaagad ni-look forward namin dito. Laksa talaga. Here's our laksa. At least may egg. Ayan, meron siyang egg. Ang pagkakabasa ko, meron din ditong fish cake. And then, syempre, pinakasabaw niya, meron siyang coconut. Coconut milk. Coconut milk. So, para rin siyang tom yum, no? Oo. So, titikman na natin siya. Yay! Maglalaksa na tayo. Sabay na tayong titikim. Tikman na kaagad natin. Actually, ano siya ha? Malapot-lapot talaga siya. Grabe. Oh. Anghang. Pero ano? Grabe sarap. yung grabe yung coconut milk. Grabe. Mapapagrabe ka sa sarap, mapapagrabe ka sa anghang. Pero ang linamnam niya, maangang na malinamnam. So kapag napagtagumpayan niyo yung anghang, may enjoy niyo siya. Tikman nga natin yung noodles. Okay. Parang tom yum ba? Ang tom yum, ang ano sa kanya, yung lemongrass. Yung tom yum kasi, di ba may lemongrass? Ito kasi walang lemongrass. Grabe. Anghang. Maanghang pero kakain ka pa rin ng kakain. Ganun yung lasa niya. Actually, itong in-order natin, traditional. Pero yung iba rito, meron ng mga prawns, meron na siyang mga sahog. In fairness, masarap siya. Kaya nga lang yun talaga. Pasensya naman, sobrang anghang talaga. Kim natin kay Enzo yung fish cake, yung pinaka-toppings. Yung totoo, malansa hindi. Hindi malansa. Yung lasa ng pinaka-fish cake, kung anong lasa ng sabaw. Kasi di ba yung fish cake, di ba nag-absorb siya ng sabaw? Kaya pag once kinagat mo siya, meron kusang sabaw na lalabas. Na-overpower nung lasa nung sabaw. So, kaya ko to. Kaya mo? Carry. Next na tayo, ito naman yung shumai. Parang gusto ko pa rin shumai, ulam ko siya saan. Ito maging toppings ng ano ko lasa. Masarap din. Pero ano to?
Pagkagaling lang kasi natin ng Hong Kong eh. Ibang-iba yung lasa niya sa Hong Kong. Ito meron na siyang tamis. Kumbaga meron na siyang ibang flavoring na hindi na namin ma-explain. Ganun siya. Hindi siya parang pure na ano lang talaga. Pero mas masarap yung sa Hong Kong, no? Mas masarap yung sa Hong Kong. Kaya pala mas mahal. Oo. And last naman natin titikman, ito naman yung belly pork. Yun nga lang, mahangin pala dito kasi may mga fan. Magliliparan talaga. Buksan natin. Ang sabi sa akin, nung nagtitinda, 3 layers daw siya. Ay, oo nga. Ay, grabe pala yung laman niya. Pakita namin sa inyo ng mismo close-up. Ito yung laman niya, guys. Oh. Tchadan! Ayun pala sinabi ni ate. Sabi niya 3 layers, pero ibig niya siguro sabihin, 3 klase siya. Meron siyang parang braised pork. And then, meron pa siya yung iba. Ito nga, yung parang taba, fat, and then meron din daw laman. Tingnan na natin. Cheers! Pati yun, cheers. Sarap. Braised pork talaga. Talaga yung lasa niya. And fair, masarap siya. Kaya siyempre, sa atin medyo maliit siya. Pero carry lang yan. Daanin natin sa ano. Sa sarap na lang. Parang gano'n sa sawa nila, parang ketchup. Ano ba to? Hot sauce siya. Actually, parang siya sa siomay din. Pwede siya sa siomay. Pwede ako napapasiomay na. Ay? Parang sa lahat na natikman ko, ito pinakamasarap for me. Yung laksa, yung sabaw kasi super sarap. Kaya lang kasi, if you know me, hindi ako mahilig sa mga sahog niya nandito sa laksa na traditional. Sarap siya. Happy. Ikaw yung pinakamasarap siya sa 3. Pinaka-enjoy ko itong laksa. Saan kasi ma-enjoy niya. Tapos mahilig din yan sa mga fish cake eh. Ayan, kain na lang muna tayo. And we are done. Ang talagang market na nila talaga yung mga nakatira dito. Kasi grabe to. As in, apakaraming matataas na kondo dito sa lugar na to. As in, isang napakalaking community niya. Naku, ako nagbago yata yung gusto ko. Kasi habang nauubos na namin, ang mas nagustuhan ko na yung laksa. Sabi ko sa'yo, laksa masarap. Oo, laksa talaga. As in, ano talaga guys, simot na simot ko talaga pati yung sabaw. Tapos yung ginawa ko, yung pinaka-siomay, inilagay ko na lang siyang Ginawa mong toppings. toppings. Kaya yung ginawa, ikaw, yung pa rin yung nagustuhan mo. Ako yun talaga, laksa talaga pinakamasarap na natikman natin kanina. Yun nga lang, binigay ko talaga sa kanya yung mga fish cake. Kaya sa akin na napunta yung siomay. So yeah, yung siomay kasi dito, ano siya, tama, hindi siya pure. Parang may halo na siyang harina. Hindi siya mamiti, no? Hindi siya mamiti. Parang may halo na nga siyang harina. Ganun yung lasa niya. Pero, yung pinaka, ano yung tawag doon siya? Yung pau. Yung pau. Oo. Yun, masarap din siya. Kaya lang braised pork. Kaya lang sobrang nakakabitin kasi maliit na maliit lang talaga siya. Ano ba yan? Nahulog pa ako. So next time magkikita-kita, another hawker na naman ang kakainan natin. Hello everyone! Another hawker. No, hawkers. Ang pupuntahan natin today. Ito yung Chinatown Complex. Meron tayong hawker na pupuntahan dyan. At meron tayo dyan kakainan na huwag kayong loloko-loko. Michelin na naman tayo. And then also, meron din dito sa Maxwell. And wag uli kayong loloko-loko kasi ang kakainan natin dito ay Michelin ulit. So just in case lang pupunta kayo dito, ayan o, merong MRT Maxwell na station. Although, malapit lang din naman dito yung Chinatown na MRT station. Ito super excited kami kasi ngayon parang hinahanap na ng panlasa namin yung Michelin. Michelin taste. Ano guys, parang siyang ano na siya, Michelin taste bod na siya. Oo, parang kapag hindi Michelin, hindi na kami nasasarapan. Parang ayaw namin ng Charot gano'n, lang. Hindi, kasi nga, di ba, ngayon lang natin, kami lang pala, sorry, na meron pala mga Michelin, recommends man yan, or so whatever, or nasa list nila, na affordable naman pala. And isa to, etong dalawang kakainin natin for today, kasama siya doon. Ito yung Maxwell, and ito yung first time na makakakain kami dito. Kasi usually doon lang tayo sa Chinatown Complex na hawker. Ito first time. Tignan muna natin kung malaki tong area na to. Ito, meron ditong isang diretso. And then, ito.
Ah, dalawang diretso lang siya. Oh, ito pa. Nahiwalay pa siya dun sa ano, no? Sa Chinatown. Ah, dito rin meron. Oh, bali tatlo. Tatlong diretso siya. Ayan. Dito rin. Oh. Oh, carry na din. So ngayon, nangahanapin kaagad natin ay yung Chan Chan. Chan Chan na Hainanese chicken. So marami naman kayo dito pagpipilian, pero for today's vlog, for today's segment, ang hahanapin lang natin mismo yung Chan Chan. Ay, pila. O, alam nyo na, di ba? Kasi tignan nyo, may mga Hainanese chicken dito. Ito, Atay Hainanese chicken rice. Ito rin, Hainanese chicken rice. Pero, ang kaisa-isang may pila, itong Chan Chan Hainanese chicken rice. Ito yung may pila. Nakapila na tayo. And then, ito pala, may nakalagay naman dito. Ito yung popular nila. Chicken rice na medium, roasted or steamed. 6 HKD lang. Pero, ngayon, hindi available yung roasted. Steam lang ang available. So, doon tayo sa steam. At least, matry natin. Ang mangyayari, pipila ka muna sa payment. And then, tsaka nyo kukunin yung order nyo. Very organized naman. And nag-accept din sila ng card. Bayad na tayo. And then, ayun guys, so, diba? Michelin, yung kakainan natin. And, it's Singapore versus Ramsay daw. Magkano siya? Ang isa ay 267 pesos. And then, kasama rin sila sa Singapore Best Foods. Ayan, nakalagay doon. O, diba? Ang daming title. Siguro mga 20 minutes na tayong nakapila. Grabe, tinabihan talaga siya, ha? Ayan, yung mga bulong nakikita nyo. Puro siya mga Hainanese chicken. Pero siya lang ang may pila. Kasi nga, Michelin. Ito na yung ating Hainanese chicken. So to be honest, kaunti yung servings niya. But then again, Michelin. So yun ang ating pagbabasihan. Kaya ganyan siya. Kasi Michelin. Yun. And then ito naman yung kay Enzo na sugarcane juice. Ito na yung ating Hainanese chicken worth 267 pesos. At least affordable pa din, ha? Ay, makunat yung chicken niya, no? Oo. Ay, oo, makunat siya. Pero may siyang sauce, di ba? Oo. Parang gravy. Tikman natin. Hindi. Ay, grabe. Alam ko na kung bakit siya ganun. Taray. Ito yan, meron kasi siyang pinaka-sauce, yung mismong chicken. Tapos bukod pa yung sauce na asin sausawan talaga. Pakita ko sa inyo, medyo siya, makunat siya. Kapag kutsara tinidor yung gagamitin nyo, hindi nyo siya masyadong mahahati. And then ito yung sinasabi ni Enzo na sauce. Ito. Dito talaga siya sa pinaka-toppings ng chicken. And then ito nga, meron pa siyang nakabukod na sauce. Tikman na natin kasi si Enzo napapagrabe. So hindi ko siya mahati. As in buo ko dapat siyang kakainin. Ayan, meron na siya yung pinaka-sauce nung chicken lang muna. Napagrabe si Enzo. Tikman ko nga muna ng muna. Ayun ko pa. Grabe. Actually, yung sinabi ni Mel guys na makunat siya, natakot ako agad. Pero once nung pag-try ko, ay grabe. Ang sarap-sarap. Ang lambot-lambot niyang nguyain. Tapos may something siya maalat na matamis. Actually, malambot pero meron pa rin kunat. Pero tolerable naman. And based naman sa mga nakakain na namin dating Hainanese, hindi naman kasi namin alam dati na meron parang Michelin. So di ba kumakain na tayo ng mga Hainanese sa Malaysia, sa Singapore, sa Thailand, gano'n. sa Thailand. Pero ito iba, wala siyang lansa. Actually takot kasi ako sa ganito kasi parang nalalansahan ako. Pero ito hindi. And then yung kanin. Grabe yung kanin. Akala natin yung pinakamasarap na kain natin sa KFC sa Malaysia, pero hindi, mas masarap. Ito.
Yung lasa niya, di ba, meron yung alat, may, actually parang ano eh, sa bechin. Pero hindi siya bechin guys, kasi masarap siya. May pag ganong alat. Ngayon, tikman natin yung pinaka-sauce. Yung sauce lang mo. Parang same-same naman. Parang ganito rin naman yung sauce ng mga ano. Nagabing anghang. Yung maanghang, no? Lagyan naman natin siya ng sauce. Wow! Guys, Michelin. Masarap din siya na may sauce. Natatawa ako kasi yung nasa likuran natin, mga pumapalakpak. Nanonood siya, tapos pumapalakpak siya, nakakahiyak. Kasi sumabait pa ng mga na-encounter namin. Tsaka ano no, yung mga usually nakakasama natin, pag nakikita tayo nag-vlog, pumapalakpak sila. Tapos pag nag-edit kami, nakikita namin pumapalakpak. Sa 267, Michelin, carry na to. Kasi mga afford namin ng Michelin eh. Kaya okay na okay sa amin to. Tignan nyo naman, hindi nauubos yung pila. Ang haba talaga ng pila. Actually, meron na ngang mga out of stock. Or sold out. Ano ba yung out of stock? Sold Nakakatawa. Simot na simot. Ubos. Ubos. Ito lang para lang din mas malesen yung expectations ninyo. Kung first time nyo kasi mag-Hayanese chicken, kung sanay kayo sa fried chicken like me, dati na kasi ko nakapag-Hayanese chicken, hindi ko masyadong bet. So sa lahat na natikman ko ng mga Hayanese chicken, in all fairness naman, ito yung pinakamasarap for me. Ito yung naubos ko talaga. Medyo may lansa kasi kayong mafe-feel. Baka akala nyo lang, or baka hindi kasi kayo sanay. Kasi parang hindi luto yung chicken niya. Pero once isinawsaw nyo na siya dun sa maanghang na sauce, sausawan. Carry naman siya. Sarap na sarap talaga siya. Ako sarap ako kasi iba yung lasa ni parang yung soy sauce na na dippings niya. Yes. And Michelin to guys, di ba? Tapos nag-ano na rin ako, kalamansi juice na din ako. Sa akin sugar cane. And then after kasi nito, meron pa tayong pupuntahan na isa pa, Michelin ulit. Ito na mismo yung drinks namin. Ito na yan. Sasabit ko uli siya dito. And nga pala dito sa sa Singapore. Merong fine kapag hindi ka naglinis ng table mo. Iniwanan mo yung mga pinakainan mo. So, keep that in mind. Charot! So tara, next naman tayo magkikita-kita. Doon naman tayo sa hooker ng Chinatown Complex. Tatawid naman tayo. Yes. So tayo galing. Ito yung Maxwell. And then, tatawid lang tayo. Nandito naman yung Chinatown Complex na hooker. And then, pwede na rin kayo ritong mamili ng mga pasalubong. Pero syempre tayo, ihiwalay natin yung vlog for pasalubong. So sa isang vlog nyo pa siya mapapanood. Gagawa natin siya ng sariling vlog. Meron tayong mga pupuntahan na places for pasalubong. So ito yung pinaka-temple dito sa Chinatown. And then, katapat niyan, yun na yung food park or yung, ano tawag nila, hawker. Kaya lang merong event. So dito tayo dadaan sa gilid. Ito lang siya mismo. Akyat lang kayo dyan. And then, ayan, may pag-glimpse na ng mga pasalubong. Basta, sa next vlogs na mga gagawin natin, meron tayong pasalubong episode. So, ito na siya. Akyat lang tayo dito sa taas. Actually, ito yung pinakamalaking food park na napuntahan namin so far. And tuwang-tuwa ako dito, guys. Kasi, meron dito mga nakatambay na seniors. Nagmamadyong, ano tawag dyan? Chess. Tapos may tawag sa atin dyan, dama. Ba? Pampalipas oras talaga. Yes, ito, may nakalagay naman dito. Chinatown Complex. So, kaya tayo sa taas. Hanapin kaagad natin yung isa pa namin gustong kainin na Michelin recommends. So ito, ang laki nito guys. Ayan. Ito rin may Michelin pa dito. Another Michelin. Michelin. Parang mga sumpia sa atin. Sumpiang sariwa, ganyan. Lumpia. Pero ngayon, hindi yan nakakainin natin. Pero just in case lang, at least alam nyo na meron dito mga Michelin recommended na mura lang.
Ang hahanapin kasi natin yung Xiaolong Bao. So, tara lang. Hanapin lang natin. Ito na. Another Michelin. Dito naman tayo. Xiaolong Bao. Ito yung number niya, just in case. 02135, yung stall number niya. Yan. Michelin. Ayan siya. So, ito naman yung ating titikman. Pila rin siya. And today, I mean ngayon, hindi pa oras talaga ng kain. It's 5 p.m. pa lang. Yan siya ginagawa. Pa-order muna tayo. So, habang umu-order dun sa Enzo, ayan, nakapila siya. At least konti pa lang. Pakita ko lang sa inyo ng very light. Oh, ito pa. Ang dami nyo talaga ditong choices. Ito yung pinakamalaking hawker na nakainan natin. And then, kung hindi man, Michelin recommends, meron silang tinatawag na top-rated foods ng Singapore. So, diba? Sa affordable na price, marami kayong makakain dito sa hawker sa Singapore na Michelin recommends. And dumating na nga si Xiaolong Bao. Ilang piraso siya? 5 dito and then 5 rin dito. Sa 10 piraso, 8 SGD or 356 pesos. So tignan mo lang kami ni Enzo. Pero bago kami kumain, pakita ko lang sa inyo. Bigla nang humaba yung pila. Akala ko kanina, as in maikli lang yung pila. So ayan no, ilang minuto pa lang nakakaraan. This is it. Tikiman time na. Hawakan mo yung mic mo kasi yung hangin. Kaya Baka puro nga. hangin ang marinig nila. Puro ugong ng hangin. Puro ugong. Akala nila may bagyo. Pero actually, ang kinuha ko nito kanina, chopstick lang. Oo. Kinausap ako ni Kuya doon, sabi kumuha daw ng spoon. Kasi? So alam mo na, masabaw yung loob. Masabaw. Oo nga. Sige, tikman muna namin. Tapos tsaka namin sa iyo ipapakita kung talagang masabaw. Natakot tuloy ako. Mainit pa naman. Ako pa rin ko masabaw. Kasi ayoko talaga kumuha ng spoon eh. Ayan, oh. Pinakuha niya talaga ng spoon. Ito siya. Tikman na natin. Ako baka mainit. Ano? Hmm? Oh my gosh. Mainit? O masarap? Hindi ko na alam kung mainit naman. Pero, I promise, ito masarap to. Oo. Nakaka-happy Pero to. mainit siya? Hindi na siya masyadong mainit. Kasi yung fan, tutok na tutok sa amin ang laki ng fan. Sarap, no? Oh my gosh. Oh my God! Ito masarap No. to. Inulit lang daw. Talagang umaano talaga ako. Pumapadyak ako. Ngayon, ang sarap ng pagkaano niya. Xiaolong Bao niya. Xiaolong Bao na may lasang siopaw. Ganon. Combination. Ay, grabe. Ay, ito napahappy ako. Ang sarap talaga. Pero alam mo, habang nakapila ako doon, pinapanood ko, sige, pinaprepare siya sa harapan mo. Pinapanood ko siya kung gaano karaming karne yung nilalagay. Grabe, purong-purong karne yung nilalagay talaga. O ngayon naman, syempre, para malaman nyo kung gaano siya kasabaw sa loob, papakita namin sa inyo. Ito na guys, tusukin natin. Ay, ang daming lumalabas ka. Wait lang ha. Ayan oh. Yun na. Oh. Oh. Ayan yung sabaw niya oh. Ang sarap niyan, ang linamnam. So ganito ko na siya ngayon kakainin. Sarap! Oh my gosh, kanina sabi ko kay Enzo, Bes, kung merong 4 na piraso lang, 4 na piraso lang. Kasi busog na ako. Ngayon, pakiramdam ko kaya ko umubos ng 10 nito. O kasi masarap talaga siya. Grabe, ang sarap niya. Pag nabutas talaga yung sabaw, ang linamnam, yun yung tamang term. Kasi iba namin natitikman, di ba matabang magluto sila. So matabang na kaunti. Kapag ka nakagat mo na yung pinakasabaw, lumabas na yung sabaw, meron ka nang matitikman na alat, Lalasan. ganyan. Ito hindi alat eh, linamnam. Ayun ako. Yun, naubos na kagat namin yung isa.
Nakakailan ka na. Hoy, dalawa pa lang ako, ikaw bilang ko. Pag dinadaan mo ako sa kwento kanina, pero nagbibilang ako sa isip Tig-lima ko. tayo. Tatlo ka na, so may dalawa ka na lang. Grabe, ang sarap talaga, promise. Ito, kung ni-recommend sa inyo to ni Michelin, Recommend din namin namin to sa inyo. Tatlo na lang to. Dalawa dyan kay Enzo, isa na lang sa akin. Kung kailang isa na lang yung sa akin, tsaka ako na-discover kung paano pala sila kumain. Ganito pala. Ito yung Xiaolong Bao. Talagang nakita ko ng nagmamasid ako. Nilalagay nila dito. Tapos maglalagay din sila ng, ano ba to? Tikma mo. Actually, parang Parang luya. loko luya eh. Oh, naglalagay pala siya ng ganyan. Baka kaya binibigyan ka daw ni Kuya ng kutsara. So, ganyan siya. Kung gusto mo siyang parang isasabaw mo rin siya. Ganyan. Yun pala yun. Kung kailan lang. Bili nga ulit tayo 10. Luya talaga. Mas gusto ko yung way namin kumain. Yung Xiaolong Bao lang talaga. At kasi nagmi-mix na yung lasa eh. Mas masarap na malalasama yung Xiaolong Bao na siya lang talaga. And tapos na tayo. Ay, ang haba pa ulit ng pila, oh. 6:30 na kasi. Oras na din ang kain. Kaya yun ang technique. Huwag kayong sasabay sa oras ng kain mismo. Para kaunti pa yung tao. Ay, we love this place. Dito masarap mag-food trip talaga. Sa Chinatown Complex. And actually, totoo, yung mga nakasabay namin kanina sa Maxwell, nandito din sila. As in, food trip talaga ginagawa nila. Kamusta? Doon sa dalawang Michelin natin na tikman today, ano yung mas gusto mo? Ano ba yan? Pinahirapan mo ako. Pwedeng dalawa na lang sa akin. Kasi parang Sige. ko naman siya nagustuhan. Yung chicken, ang sarap-sarap niya, lalo na yung, yung sauce niya, yung deep, yung toyo. Kasi Yung di ba toyo, sarap ng yes. pagkakaan. Tapos Oo. yung rice, sa akin din, sabi ko nga di ba, kaya na yun yung pinakamasarap na rice na natikman din natin. Itong Xiaolong Bao naman, grabe yung texture ng pinaka-wrapper niya. Ang lambot-lambot, hindi siya makunat. Yes. So ako, sige, sa Enzo lagi itong dalawa kasi, alam niyo naman pagdating sa pagkain, nahihirapan siya mamili. Ako talaga, honest na honest, ang gusto ko talaga, yung Xiaolong Bao. Kasi may iba talaga tayo ng preference. Ako nga kasi, alam niyo naman, ma-pork kasi talaga ako. So ayan, so nakaka-happy itong ginawa nating food trip for this segment. Kasi huwag kayong mag-alala, mga 100 na hawkers pupunta na. Another day, another hawker ang bibisitahin natin. And this time, dito na tayo sa pang-apat, ang Chongbaru Market. Kung magbabas kayo, bababa lang kayo sa bus stop na Block 18. And then from here, lalakad lang tayo ng mga 1 minute. O tara na, let's go! At yung masarap gawin kapag tag-ulan, mag-hawker lang. Mag-hawker na mag-hawker. Hawker hopping. Ito lang siya. Basta sa mga hawker, pagka na-tsempohan nyo hindi oras ng kain, ma-enjoy nyo talaga. Kasi salpak agad eh. Yes! Wala masyadong pila. Although yung mga kinakain kasi natin, katulad kahapon, puro kasi talaga siya, popular. Kaya yung iba doon, may pila talaga. Ang ganda naman dito. Di ba, ang ganda nga dito, oh. May pag-garden forest effect. Yung ibang mga hawkers talaga, nasa mga talaga siya, community, sa mga maraming condominium, ganyan. Tara. Ito na kaagad siya. So actually, combination daw to ng market and hawker. Meron na rito mga stalls for clothes. Pumasok tayo sa market. Nakakatuwa yung market nila. Yung wet market nila, social. Di ba? Malinis. At hindi ka mauulanan at hindi maputik. Ito na yung pinaka-wet market nila, ha? Ang taray! And then, yung pinaka-hooker, nakikita na namin, ayun, nasa taas. Ito yung kanilang wet market. Ang taray, ang linis. As in, kahit mga seafood, may tinda sila. Pero hindi maputik.
In all fairness, umuulan pa yan, ha? Partida na. O, tara na. Akyat na tayo para matapos na natin yung mga kinumpile natin na hookers. Alam mo, naisip ko una, nung nalaman kong may market sa ilalim nito, na ano ka agad, kasi di ba, may USA market, may amoy yun. Oo. Pero dito, walang amoy yung market nila. Yes, so yun nga inisip namin. Ala, magkasama, parang baka mamaya merong, alam mo yun, yung kumakain ka, tapos minaamoy kang hindi masyadong, wale ganun. Promise. So tara na, ito na kaagad yung hooker. Naku, ang dami kaagad tao. Ito yung pinaka-presko na hookers na nakainan na natin. Nasa second floor siya, tapos open siya. May bubong lang. Kumbaga, ang ganda ng ventilation. Ang tari ng ventilation. Maaliwala siya. So ngayon, nakakainin naman natin yung mga hindi pa natin nakainan doon sa mga hookers na napuntahan natin. Ito daw yung gusto ni Hen. So, gusto niya kasing mag-curry rice. Tapos, nag-search lang siya kung ano yung popular na curry rice dito. At ito yung lumabas. Yung loose Hayanese curry rice. O, dito cash only lang guys ha. Kaya magdala ng cash. Mabahaba na rin yung pila. Tapos ganito pala ang siste. A la carte siya. Kaya na may mga price. Pork chop, braised pork, meatball, sweet and sour pork, curry chicken, prawn. So, para siyang turo-turo. Tuturo mo lang kung ano gusto mo and then yan yung mga prices. Grabe yung rice, oh. Ang dami ng rice. Yan. And then, ito yung schedule nila. Open sila ng 8:30 a.m. to 2:45 p.m. Yan lang yung schedule nila, guys. Wala silang panghapon. Ayun yung rice, oh. Grabe. Ang dami. So, ito na yung order ko. Ito yung pork chop. 2 SGD. And then, ito naman yung prawn. Ito yung prawn. 3 SGD. And then, ito yung cabbage. 1.2. And yung rice natin ay 0.80. So, ang total niya ay 7 SGD. Ito naman yung kay Enzo. Chicken. 2.5 SGD. And then, yung gulay niya, yung sitaw, ay 1.2. Squid naman yung sa kanya, pusit, 2. And then, yung rice nga ay 0.8. Sa kanya, 6.5 SGD. So, ang total namin ay 13.5 SGD. The most exciting part, ang tikiman. Actually, ang pinaka-worry ko, worry talaga. Baka kahit ano yung tikman natin dito, magiging the same na lang yung lasa. Oo. Kasi yung pinaka-carry na yung malalasahan natin. Kasi ang ginagawa nila, para siya yung curry, yun yung ginagawa nilang toppings, nagiging sarsa niya. Ito, katulad nito, yung carry na talaga nalalasahan ko. Pero masarap. Sarap ng curry yun. Masarap ng curry. Magkaiba kami ng pronunciation. Sa kanya carry, sa akin curry. O para ba which is yung which, para ano. Andi, mali si Mel, pero tama naman si Enzo. Same thing na, mali yung pagkakapronounce si Enzo, tama naman si Mel. Sa akin pork chop. Ang sarap. Actually, malalasahan nyo na yung curry. So, ibig sabihin, baka kahit anong orderin nyo, same yung lasa. At ano ha, fabulous yung curry niya talaga. Oh. Kasi naging sabaw talaga siya. Yung gulay ko, matabang lang. Tapos ang ginagawa ko kasi, para magkaroon sa ibang lasa, sasosopan sa curry. So, with that for conclude, yung lasa niya talaga, kung ano yung lasa ng curry. So, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo maging main dish. Eh, grabe. Baka ang OA ba namin, parang lagi ko sinasabi na, dito yung pinakamasarap na yan. Ito rin, sa lahat ng curry na natikman ko, dito yung pinakamasarap. That is why nga, dito nga sa pinaka-hawker na to, hawker center na to, ang pinaka-nire-recommend nila, itong loose Hayanese curry rice. Malinamnam kasi siya, hindi siya matapang.
Pero kailangan natin mag-ingat habang kumakain dito. Kubayad nga pala tissue dito. Ano? Makulay itong pagkain. Uy, makulay itong pagkain na to. May nagdala ko. Tapos usually pa naman, Ano, senior. Ayan, tinidumihan na ako, patay. Ano na to, 44 pesos. Pare-pareho. O prawn naman. Ang maganda sa prawn, malinis na malinis. And then malaki din ha. 2 pieces yung sa akin Sa akin naman yung squid naman. na natin. Ang sarap din. Ayan mo. Ayan ang ano natin. Puro ano tayo ngayon. Kalat. Ang sarap din. Ang sarap ng squid na napunta sa akin kasi lasang fresh. Kasi alam niyo, di ba guys, pag yung squid na medyo laps na, may ibang lasa na siya, di ba? Ito taga fresh, walang lasa. Fresh na fresh yung lasa. Sa akin din yung squid ko. Ang sarap niyang nguyain. Makunat-kunat. Ang sarap yung all fairness. Prawns mo yan, di pala, yung sorry. squid. Yung prawns ko. Ang sarap niya, grabe. Sulit to ha. Sa lahat ng pinuntahan namin, ito yung pinakamalayong cooper. Yung fried chicken ko, hindi siya leg part, hindi siya pizza na part. Wing part siya ito guys. Wala kang pagpipilian, as in wing lang talaga. Or baka sakto lang sa oras ang kain natin. Sarap. Yay! Ang total na kinain natin, 602 pesos. Grabe. Nakakabusog na talaga siya. And for Singapore standard, mura na rin to. Kaka-happy. Pero say, ay! Naku, nagkamali ako. 3 yung prawns. Ay, hindi nag-hallucinate ako. 2 lang pala talaga. Ito pala yung kalahati. Meron talaga mga food na nakaka-happy. Ang sarap ng Grabe. fried chicken ko. No? Mano siya, flavorful siya. Sarap. Magsusoya milk Can I tayo. pay card? Ito yung mga Can I? pagpipilian. Cash daw. Ayan na. Soya milk na plain, tapos may almond. So, ang gagawin natin, isa lang muna. Yun lang munang with red bean. Para just in case magustuhan natin, tsaka tayo bibili ulit. Tara, yun syempre may trial muna. Ito na yung ating red bean. Haluin natin kasi baka mamaya hindi siya matamis. Yung red bean pala yung matamis. Para lang naman siyang sago. Oh. Tikman natin. Nagparaya na naman sa Enzo. Kapag okay sa akin, bibili pa daw siya ng isa. Oh, di ba? Okay, Good okay choice. to kay Enzo. Good choice ba ginawa natin? Good choice yung ginawa natin. Isa lang muna. Masyubang kasi. Matabang talaga siya. Di ba naglagay na siya ng parang Matabang talaga. syrup? Siguro nga, baka lang tayo kasi mga Pilipino, or baka kami lang din naman, medyo mahilig kami sa matamis. Yung medyo matamis naman, sanay kasi din tayo sa tao. Ito kasi, lasang-lasa mo yung soya. And then yun, yung red bean, lasang-lasa mo din siya. Pero as in, walang katamis-tamis. As in, ganun siya. Kaya naman, tolerable naman. Kaya lang hahanapin mo talaga yung tamis. Diba? Oo Matabang nga. talaga siya. Matabang. Ay, hindi. Pero sa akin since na nainom sa'yo naman di ba ng soya milk, di ba? May tamis siyang pag nandito na, may tamis na. Hahabulin mo yung tamis. Oo, pero tapos pagdating dito, ibalik mo, di joke lang. Kaloka. So, ayan na yung ating food trip. In all fairness naman. Masarap siya. Masarap naman, kaya lang naghahanap ako talaga ng tamis. Yung pinaka-red bean, wala ding lasa. Yes. Walang tamis. So guys, tapos na tayo. Sa Enzo din yun, halos 1 point na lang yung sa kanya. Ano sarapan ako talaga. Ako naman, nagkalamansi juice na. Ewan kayong lolo ko, yung kalamansi juice ko talagang merong 5 kalamansi. Buong buo talaga siya. Hindi siya sinkers, floaters siya. Floaters na. So anyways, dito sa lugar na to marami pang popular na food. Meron din akong nakita yung parang duck, yung Cantonese duck ata ang tawag na doon. Ang haba din ng pila, isa yun sa mga popular. Malalaman nyo naman kung ano yung popular. Kung ano may pila. Ano yung may pila, ganun talaga Grabe siya. itong car race ito. Ang dami pa rin talaga.
So anyways, tignan nga na, kung maalala pa namin in 3 days, yung kinumpile namin, kung ano yung pinakamagugustuhan namin, ano yung pinakagusto mo sa lahat ng nakain natin? Parang nag-iba na ako. Ano naman? Parang ano kasi, nalalasa ko yung curry rice. Ay, ako kasi ito kasi yung huli natin nakain. Pero ako pa rin, tumatatak pa rin sa akin yung Xiaolong Bao ha. In all fairness naman, yung Xiaolong Bao. Ay, oo, nakaraan. Yes. Ito kasi parang ang fresh siya. Ito pa kasi nasa ano namin, panlasa. So anyways, ayan. Dito sa Singapore, ito lang kasi yung mga popular, yung mga pinakita namin sa inyo na hawker. Pero kada community yan, meron yung mga hawker places na pwede ninyong kainan. So kahit saan kayo rito magstay, hanap lang kayo ng hawker, makakatipid talaga kayo. Ito yung mga presyohan na hindi nyo makikita sa mga totoong restaurants. Pero guys, kung matulad kayo, kung yung kind kayo ng tourist na hinahanap lang kung ano yung famous sa bawat lugar, hanapin mo kasi talaga siya. Yes. Magkakiwalay talaga siya ng hawkers eh. So yun, gawin yung ginawa namin, hawker hopping. Hawker hopping talaga tawag doon. So sana po na-enjoy nyo itong ginawa natin. 3 days in the making na naman to. Yung pagkakakompile natin. Oo. Sana nagutom namin kayo. Kasi kapag nagutom namin kayo, ibig sabihin worth it itong pinaggagawa. Maraming salamat at magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa natin Hong Kong Travel Vlogs. Bye everyone.